dapat siguro maging mapagsuri or maghigpit at isa lang sa evaluation, interview at salaing mabuti ang mga maharap na testigo dyan sa Senado sa anumang issue. Kaya ko po nababanggit ito bilang mamamayag at vlogger na rin, Pilipino, kasi po ang mga public hearing sa Senado, hindi ko naman nilalahat, nagagamit or nagpapagamit, posibleng nangyayari yan sa may mga ibang plano, lalo na ang paninira sa administrasyon o paninira sa ibang tao. Yan po'y hindi maganda kasi ang Senado ginagastusan ng taong bayan. Ang Senado dapat mataas ang quality, mataas na opisina ng gobyerno ito. Dapat iniingatan ito ang kalagayan ng bansa at ng mga taong posibleng madamay, idamay, sirain ng mga testigong nagpapanggap na maraming alam. Nagpapanggap na may alam. Yung pala ay manira lang. Lalo na po kung lahat yan ay verbal lang, hearsay lang, walang dokumento, walang magpapatunay, ay mahirap yan. Alam niyo sa korte, alam naman yan ito ng mga abogado, alam ito ng mga senador, sa korte hindi pwede ang ganyan. Pero dahil ito in aid of legislation, para gumawa ng batas, dapat mas mahigpit sila. Kasi pagka naniwala ka sa testigo na ang layunin ay manira at magpabagsak ng gobyerno, tapos gagawa ka ng batas para paghugutan ang testigo o mga witness na mayroong agenda o political agenda at personal agenda, abay delikado lalo ang ating mga batas. So sana naman ang ating mga senador ay dumaan sila sa masusing pagsusuri bago nila isalang in public or public hearing. Dahil ang damage nito at kasiraan sa mga taong nababanggit ay hindi naman nabibigyan ng katarungan kasi public hearing yan. Gamit na gamit ang in aid of legislation pero ang dating in aid of re-election or political persecution. Ayun ang delikado. Kung yan po'y papayagan at magpapatuloy sa galawan ng Senado, hindi ko nilalahat, masama po ang epekto niyan. May epekto yan sa national security, may epekto yan sa seguridad at buhay ng mga taong isinasangkot sa mga hearsay at akusasyon na walang pagpapatibay. Kasi kung ikukumpara ko sa performance at ginagawa ng Kongreso sa mga investigasyon, parang malayo ang Kongreso. Ang Kongreso hindi kaagad naniniwala sa mga testigo. Matinding pagsusuri ng mga congressman kasi marami sila ron. Maraming congressman na nag-aabang at nagsusuri sa mga testigo at mga tinatalakay ng komite. Ay diyan kasi sa Senado, kahit yung chairman lang nakakapag-hearing na, kahit walang member na dumarating. Kaya kung yung chairman ay kulang sa kaalaman o kulang sa background ng testigo, tapos biglang isasalang mo, delikado yan. Hindi katulad sa Kongreso, maraming congressman, hindi pwedeng mag-hearing kung chairman lang. Hindi pwedeng mag-hearing kung dalawa lang. Kasi doon, dapat may quorum ang bawat komite. At yun ang kailangan. Diyan sa Senado, kahit walang quorum, nakakapag-hearing. Kahit chairman lang, nakakapag-hearing. Yan ang malaking pagkakaiba para po sa inyong kaalaman. Ginagawa ng Senado yun dahil maraming committee hearing kulang ng senador. Dahil ang senador po 24 lang eh. Ang standing committee dyan, mahigit na 50. So, anong gagawin natin? Talagang walang member na a-attend sa mga hearing. Pag nagsabay-sabay na nag-public hearing, ang mga senador, wala nang member sila. Kaya pinapayagan nila, kahit walang quorum, kahit walang member ng committee na umattend, nakakapag-hearing kahit chairman lang. Yan ang ibang-ibang nga po. Sa Kongreso, hindi pwede yung kinu-question ng mga member ng committee kapag nakita nilang kulang sa quorum o walang enough number ang member ng committee. Dapat kasi laging 50% plus 1. Kung halimbawa ang member ng committee sa Kongreso 50, dapat 26% or nandun sa hearing. Ganun kaya silang karami. Kaya maraming tanong, maraming pagsusuri, kaya hindi makalusot sa kanila ang mga nambobola, nagsisinungaling, mga fake witness. Ayan, sa Senado hindi. Kaya again, hindi naman tayo nagmamagaling bilang Pilipino
Sayang ang pera kung magagamit lang sa personal interest at political interest ng mga testigo dahil kulang sa pagsusuri ang ating mga senador. Oy, Senado, pangalagaan nyo ang institusyon. Delikado po yan. Hindi lang sa kasalukuyang gobyerno, sa darating na mga panahon, sa darating na mga Kongreso at Senado, dapat pangalagaan nyo at proteksyonan ang taong bayan. Hindi pwedeng sirain ng isang tao o ng dalawang tao ang reputasyon ng taong gusto nilang sirain kung walang sapat. Maliban lang kung meron sinumpaang salaysay. Kasi pag meron sinumpaang salaysay, meron niyang pananagutan, pwedeng i-contempt, pwedeng balikan, pwedeng kasuhan. Pero kung walang sinumpaang salaysay, puro kwento lang, hearsay lang, parang shotgun lang ang mga sinasabi kung sino-sino, yan ay delikadong-delikado. Dapat alam, at alam kong alam naman ng senador, dapat gawin nyo ang malaliman, masusi na pag-aaral sa mga testigo. Baka mabudol kayo, baka magamit kayo katulad nitong ginagawa ni Mr. Morales. Kapanipaniwala ba siya? Bay, marami nang ayaw maniwala sa kanya. Dati at kasalukuyang mga senador ayaw maniwala. Yung publiko, paano maniniwala sa kanya? Ay puro verbal nga yan. Baka nga parte ito na malawakang paninira sa gobyerno. Malawakang mga plano para pabagsakin ng gobyerno. Abay, delikado yan. National security concern ang dapat yan ay pinapangalagaan at dapat ay hindi pwedeng masira dahil lang sa ganyan. So, tama lang tayo mga Pilipino, kayo mga viewers, followers, subscriber at nasa social media. Tama lang po na maging vigilant po kayo. Tama lang po na talagang kayo ay magsalita at mag-comment kasi nakakarating sa kanila yan. Yung awareness, pagiging active ng taong bayan bilang kayo yung mamamayang Pilipino, bilang kayo yung gobyerno para sa aking paniniwala, napakahalaga niyan. Dahil kung papabayaan po natin sa iilang mga tao at personalidad sa politika ang ganitong klaseng galawan, marami silang malilinlang, marami silang masisira, marami silang mapapaniwala na nakataya ang seguridad ng bansa. Delikadong-delikado po yan. Kaya maging alerto, huwag matakot mag-comment, mag-react, basta opinyon na totoo, opinyon na may basihan, huwag kayong matakot. Iwasan ang pagiging troll, iwasan ang pagiging baser, kasi yung mga baser at troll kinakasuhan na ngayon. Hindi na makakatago yan dahil dun sa SIM card registration law at saka po cyber crime law, cyber libel. Ayan, Kasi kung tama ang opinyon nyo, tama ang sinasabi nyo, hindi kayo pwedeng kasuhan. Pero kung paninira ang inyong mga comment at saka ho yung mga base na gumagawa dyan, delikado, pwede kayong balikan. So tama po, inuulit ko, na ang mga Pilipino ay magbigay ng panahon sa mga public hearing, especially sa Senado. Kasi sa Senado, dyan po nagkakaroon ng mga pagdududa. Dahil nga ho, kulang sila. Siguro sa panahon at oras talaga bago paniwalaan, suriin ang mga testigo. Kaya nga, itong komite ni Senador Bato de la Rosa, sira-sira. Wala nang tiwala sa kanya ang tao. Wala nang tiwala sa komite. Pati ang Senate President nagduda na. Kaya dapat tigil na. Ewan ko lang kung gagawin ni Senator Bato ang panawagang yan.